Happy Itulay Monday afternoon, senior high school students who are availing the free online tutorial hatid ng DepEd EdTech Unit. Again, I am Tutor Ann from SDO Las Piñas. Happy New Year, everyone, especially sa Tutor Ann. I am Yes. Tutor Abe from SDO Parañaque, and again, welcome to the second quarter tutorial in General Chemistry 1, Week 6. Still, we are here para makatulong kami sa inyo in answering your modules, not only in General Chemistry 1, kasi dito sa Itulay, halos lahat ng subjects ninyo may assigned tutors na just for you to make it easy answering your module. So you can watch this online tutorial in Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, and sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV. So kindly share the link with the hashtag Itulay Level Up, hashtag Itulay ang Bayanihan para mas marami pa tayong makasama at matuto sa ating online tutorial. O yan, Happy New Year again, Tutor Abe. Ayan. So ikaw naalala mo lagi talagang bumate. So batiin natin ang mga nag-comment or yung nagko-comment agad sa ating comment section. Alan Mark De Jesus watching from Camarines Sur. Wow. First Monday of the year, let's go. Tara, let's go. Aral agad, trabaho agad. Eliza Maribusa, good afternoon po watching from LPNHS Independence. Hans Palileo, Barbie, Miguel Calvo Tanyola. Hindi ko mabasa, Fayu, FD so Fayu. Richelle Roque, Benedict Navera, Francis Elijah, Precious Abulo, Christian Hulip, and Arian Arcega. Hello, Happy New Year. Like what we always do, Tutor Abe, we always ask our students before we start our lesson, this time, how do you try to improve yourself this 2022? So while waiting for our students to answer, students kindly answer this question. And while waiting, so I'll try to answer this question. Ako, how do I try to improve myself this 2022? I always have, yearly naman, I always have a planner. And bumibili ako ng mga organizers, yung mga anything na makakatulong sa akin para makapag-remind sa akin ng mga tasks. And of course, we find time to yung maaral yung mga word ni Lord para sa mga tasks na binibigay niya sa atin, guided niya. So, mabibless tayo ng mga maraming skills kasi kasama siya habang ginagawa natin yon. Tutor Abe, ikaw naman. So, habang inaantay natin yung mga students natin, share lang ako ng konti, no? So, tulad nga nung napansin ko, ito lang, mga nakaraang araw. So, ang dami ko nakikita mga posts sa mga social medias about welcoming 2022. So, I think most of us should always be ready, still know with some changes na pwede mangyari sa atin. Naka-level alert 3 na naman tayo. So, dapat positive pa rin tayo, no? Kahit na ganun yung, hindi natin masyadong ine-expect. Kailangan pa din natin maging positibo yung mga way of thinking natin sa pagpasok ng bagong taon sa buhay natin. So, siguro for me, kung ano yung mga bagay na nagawa natin last year na alam natin na hindi nagkaroon ng magandang result or bunga, try natin mag-reflect kung saan tayo nagkamali para maitama na natin siya this time. Ayan. Okay, wala pa naglalagay sa ating mga students. Lagay kayo students on how do you try to improve yourself. Sabi ni Miguel Calvo Tanyola, to improve myself, we should keep on fighting and forget about what ifs and put your heart in all things we do. Don't be scared to try. Again, pang Miss Universe, Miguel Calvo Tanyola. Okay, nakakita ko din Tutor Abe sa social media. Aral-aral, sino ba teacher niya? Nakita ko rin sa social media, 2022, TOO. So parang sinasabi, dinedeclare nila na this 2022 daw will just repeat 2020. No, let us cancel that idea. Hindi natin para i-declare na mauulit yung 2020 because this new year will give us new hope para to move forward and do the task that God wants us to do. Sabi ni Carlene, ayan, good afternoon from LPNHS SHS. Okay, let us wait for other students later. Pag may nag-pop up, we'll read it. So for our next part, ayan, si Tutor Tony. God bless on your tutorial, Tutor Mary. Tutor Hi, Tutor Tony. Tutor Abe. Hello, Tutor Tony. Thank you po sa pag-a-assist sa amin lagi. For this afternoon, our objectives for quarter 2, week 6, we have described the formation and structure of polymers and explain the properties of some polymers in terms of their structure. So, dalawang objectives to, pero Tutor Abe, mahaba-haba ito. So, medyo parang nasa 50 slides tayo, pero makakaya natin yan. So, hello. Siyempre, may surprise tayo sa mga students natin ngayon. Oh, yes.
Okay, pero bago yan, let's have a recall muna on the topic that we had when last December. So nag-aral tayo about organic compounds, about the structure of the organic compounds, and this structure, I want our students to identify what functional group ang meron dito sa organic substance na ito. Kindly type in the comment section. Ayan, students, hindi kayo nag-answer sa kanina. Si Miguel Calvo Tanyola nag-answer. But yung sa ibang students, hello Simon Patdu, kindly answer this question. Ano ba ang functional group na present dito sa structure na ito? Ayan. So feeling ko alam nila yan, hindi pwedeng makakalimutan nila yan kasi ilang beses natin siyang double bond. Ano kaya yung structure na may double bond? Go, Chutis. Bilisan nyo, Chutis, kasi pag hindi nyo binilisan, sasagutin niya ni Tutor Tony, Sir Antonio Maipa. Mabilis ang kamay din ni Sir sa pagsagot. So what is the functional group? Okay, nag-a-answer siguro. Ayan, sabi ni Miguel Calvo Tanyola, the fourth, the answer is alkene. So let us check if Miguel is correct. The answer is alkene. So ayan, hindi nakapagbakasyon ang kanya, naalala pa niya ang discussion natin. So how about OH? Ayan, sabi din ni Isaiah Albarina, alkene daw. How about OH? Ano ang functional group kapag ang organic substance ay may OH? Hello Bernard Salvador, good afternoon. Ano ang functional group na may OH? Ayun, may sagot na, Tutor Ann. Okay, sabi ni Roel Engreso, the answer is alcohol. Let us see. Answer please. Yes, the answer is alcohol. Next structure is, ito, I do not expect na maaalala nyo kasi syempre laging dapat familiar tayo, ma-memorize natin yan. Pero kapag nasagutan nyo talaga to, ay ibang level talaga. C-double-bond O-O-R. What is the functional group of C-double-bond O-O-R? May carbonyl group, Chutis. May carbonyl. Okay, C-double-bond O-O-R. Ano ang structure or functional group? So, nag-hi si Joash. Hi, Arian. Si Ken Joshua Haikti nandyan na. So, may mga sasagot na dyan for sure. Okay, nandyan yung mga regular chutis natin. Okay, si Andrea nandyan din. Good afternoon from 11th STEM Bio, Parañaque National High School, Maine. Hello sa mga taga Parañaque. Happy New Year. So, nag-answer si Edward Bagay. Ang sagot ni Edward ay Esther. Pero question mark. Siya din ay nalito. Okay lang yan. Nabusog kasi tayo nung bakasyon. Okay, Edward. Thank you for answering, Edward. Sabi ng mga students natin, Esther. Pero malay natin, we do not know. Let's see if our students' answer is correct. Sige, let us see. Mukhang lahat naman ay nag-agree sila. Ayan. So, the answer is Esther. So, naaalala nila. How about this one? Carbonyl group ulit. C-double-bond OOH. Alam nila yan. Kahit medyo mahaba yung name, alam nila yan. Oo, binigyan mo pa ng clue. Siyempre. Hindi mo sinasabing 2 words? Oo, hindi ko masyadong sinasabi. Okay, ano ang functional group nito? Go, Chutis. Ayan. Okay, may question mark pero sinagot ni Angelica Gregorio and ni Miguel Calvo Tanyola and Diana May Chamson, Mark Gian Abejero, carboxylic acid. That is, let's see if your answer is correct. Yes, Edward Bagay po. Anong po? Carboxylic acid po. Kasi walang po yung kanina niya. Oo. So the answer is carboxylic acid. Next po. Yan, Tutor Abey. Nakita niyo naman yung hair ngayon ni Tutor Abey. Yan ay manifestation na naka-bonus. Uy, maniwala sila ha. Okay, so Chutis, diretso na tayo sa trabaho natin. Pero before that, pinakita lang namin itong memes na to. So ilang beses ko ito nakita sa Facebook at ang dami nakarelate dito ng mga empleyado. Especially sa mga teachers, ginagawa na natin tong joke, no? Kasi after bonus, ine-expect nila na nakapagpa-reband na ang mga teachers. So kahit naman yung mga Chutis natin, for sure may mga ilan na nakapamasko na sa kanilang mga ninong at ninang, ine-expect
check na most of the girls ay nakapagpa-reband na ng buhok. So please, kung meron mang nakaka-relate sa amin, no girls, kindly thumbs up nga kung alam niyo yung rebanding na sinasabi natin. Sino natin. mga nagpa-reband? Oo, kasi yung mga boys baka hindi nila masyadong kabisado. Oo. So, itong topic na ipapaliwanag sa atin ng ating guest tutor ay may kinalaman sa memes na to. Malalaman natin o mas mauunawaan natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa hair natin kapag nire-reband. So dahil Itulay level up na, hindi ko na patatagalin, no, Tutor Ann. I am so proud to introduce to you ang isa sa napakagaling nating guest tutor, and we are thankful kasi nag-guest ang ating guest tutor sa atin. So from Tala High School of SDO Caloocan, we have Tutor Ed Villamor. Hi, Tutor Ed. Good afternoon po. I'm Tutor Ed Villamor from Tala High School from SDO Caloocan, at ngayong hapon na ito ay tuturo ko sa inyo patungkol sa polymerization. So I prepared here a concept map para mas madali ninyong matandaan yung mga points na pag-aaralan natin patungkol sa polymerization. And to start with, let's first define what is polymerization. So I hope ready na, no? Kasi medyo mabigat-bigat itong gigil yan si Tutor Ed. Kasi kulang sa oras. Sarili. Okay. So first, let's define what is polymerization. So this is the chemical process that joins together monomers to make polymers. So ibig sabihin na sa polymerization, meron tayong mga monomers at pinagsama-sama natin sila, pinagkakabit-kabit natin sila to form the polymer. So meron tayong dalawang terms dito na kailangan nating enlock, yung monomers and polymers. So i-define natin silang dalawa. So first, we have monomer. So monomers are small organic compounds that can be covalently bonded to each other or polymerized in a repeating pattern. So example natin dyan ay ethylene. So itong ethylene na ito, kapag nag-undergo ito ng polymerization, no, pinagkakabit-kabit natin sila para makabuo ng isang malaking molecule. While polymer naman, it is a large molecule composed of smaller monomer units covalently bonded to each other in a repeating pattern. So dito yung ethylene natin ay parang ginawa na lang natin na repeating units. Yun ang nangyayari sa polymerization. So yung paulit-ulit na mga ethylene monomers, yun yung tinatawag natin na polymer. So para mas madali nyo maintindihan, pag sinabi natin monomer, parang yung Lego block, no? Isang maliit na unit. At pag pinagsama-sama natin yung mga monomers na yan, makakabuo tayo ng isang mas malaking unit na kung tawagin natin ay polymer. Now in this case, yung nabuo natin ay isang castle ng parang sa Mario Brothers yata yan, no? So mula sa maliit na units, yung mga monomers, makakabuo tayo ng malaking molecule na kung tawagin ay polymer. Now, sa polymerization, kailangan yung tandaan itong importanteng site na ito dahil dito nagaganap most of the time yung chemical reaction o yung polymerization. Ito yung tinatawag natin na carbon-to-carbon double bond. So yung presence ng double bond na yan, yung extra bond natin dyan, yan yung kinakabitan ng mga monomers natin para makabuo tayo ng mas malaking molecule o ng polymer. Naman tanong, paano ba nangyayari yung chemical reaction na yan? So explain natin yan using the mechanism of polymerization. Okay? So para mangyari yung polymerization, kailangan muna natin ng initiator. So ibig sabihin ng initiator na parang tagapagpasimula. Okay? So ginamit ko dito na analogy si Tutor Ann and Tutor Abe kasi sila yung nagpasimula ng sa initiator ng Itulay sa GenChem 1 and GenChem 2. Okay? So ang initiator, ito is ang compound na mag-undergo na tinatawag natin na homolytic cleavage o yung breaking of a covalent bond in such a way that each fragment gets one of the shared electrons. Now, i-recall natin, no, sa isang bond, binubuo ito ng dalawang electrons. Pero kapag ang isang compound ay nag-undergo ng homolytic cleavage, ibig sabihin nun, yung dalawang electrons na sinishare sa bond na yan ay parehong paghahatian ng dalawang fragments na nag-undergo ng homolytic cleavage. And because of this, ang mabubuo natin ay yung tinatawag natin na radical. Isa itong chemical species na merong unpaired electrons. And these very reactive yarn, Tutor Abe. Very reactive pa kami. So, napaka-reactive ng mga yan at lahat ng, kumbaga, mga chemical species na pwede nilang mapuntahan, try nilang mag-react dyan. So, yun yung mga radicals natin. Once na meron na tayong radical, ito ay
magre-react na ngayon sa ating monomer. So pipilitin ng ating monomer, ng ating radical, itong mga monomers na mag-undergo din ng homolytic cleavage. So yung isang band mula doon sa double band ng ating monomer ay mag-split. Mag-split yung dalawang electrons na yon papunta doon sa dalawang carbon atoms na yan. Yung electron na nakuha nung isang carbon ay mag-form ng band doon sa unpaired electron ng radical natin. So, yun ang nature ng mga radicals na para silang single. Naghahanap talaga sila ng makaka-partner. So, in this case, yung radical natin nag-form ng band. Single daw, Tutor Abe. Single kasi Tutor Abe. So, yun, no? So, yung radical natin mag-form ng band dun sa carbon atom na nakatanggap ng isang electron. And then, yung isa pang carbon atom natin na nakatanggap din ng unpaired electron, siya na ngayon yung magiging radical site natin. At ngayon nakabuo na tayo ng tinatawag natin na carbon radical. Kumbaga, yung initial radical natin at saka yung monomer, yun yung nag-form ng carbon radical. And since meron ulit tayong radical, no? May unpaired electron na naman tayo. Magre-react na naman yan sa panibagong monomer. Yung carbon radical natin, pipilitin niya yung another monomer para mag-undergo ng homolytic cleavage. Okay, so yung band na yan parang pipilitin niya na mag-split sa magkabilang side. Tapos yung available na side, dun magre-react yung ating carbon radical. At ngayon, we now have a longer carbon radical. So magpapaulit-ulit yung reaction na yan hanggang sa humaba yung ating carbon radical. So pwedeng 10, actually pwedeng hundreds and even thousands yung monomer chains natin. So, hahaba talaga ng haba hanggang sa tayo na napakalaking molecule. Yes, ma'am? Linawin lang natin sa mga students, kung hahaba yan ng hahaba, like sabi mo po 100 times, pwedeng mabot ng 100 times, when will that stop, that polymerization? Okay, napakagandang question yan, ma'am, no? Kasi ang mangyayari nga yan, kung meron tayong radical, patuloy lang siya na magre-react sa ating monomer. So, ang mangyayari, titigil lang yan kapag yung ating carbon radical ay nag-react ulit sa isa pang carbon radical. So, si Tutor Ann ay may carbon radical at si Tutor Abe din ay may carbon radical. Pero kapag sila ay nag-react sa isa't isa, so, ang mangyayari, mawawala na yung ating radical, yung unpaired electron, at magiging unreactive na yung ating polymer. So, yan na yung end product natin. Okay? Wala nang radical, so we have now the final polymer. So parang sa relationship, hindi naman to sa relationship, pero it's about network. Okay? Sa parang humahaba yung connection kasi nga may mga network ako, may mga network si Tutor Abe. So kaya network, more on network siya. Yes. So nagkakabit-kabit hanggang sa parang nagtutulong-tulungan sila para makabuo ng isang malaking network. So to summarize, ito yung nangyayari sa polymerization. So first is the initiation stage. So meron tayong initiator, gagawin natin silang radicals. Like pag may radical na tayo, mag-undergo na tayo ngayon ng propagation. Ibig sabihin, yung mga monomers natin ay magkakabit-kabit na sa tulong ng ating radical. And then lastly, we have the termination stage. At nangyayari lang itong termination stage kapag meron na tayong dalawang carbon radical na nag-react sa isa't isa. Nawawala na kasi yung yung unpaired electron natin o yung radical. So, doon na na-finalize yung ating polymerization. Tutor Ed, dahil ginawa mo naman kaming monomer, ginawa mo kaming carbon radical, sa tingin ko, ikaw ay isang monomer. So, halimbawa ako, kung kami ay yung initiator, so kami ang nabigyan ng pagkakataong mag-initiate nitong sa General Chemistry 1, may mga naunang nag-guest tutor, yun ay nagko-complete para mapuno natin yung ma-discuss natin yung kompletong most essential learning competency ng quarter na ito. So parang yung sinabi mo na matatapos siya sa logic, sa binigay mong example na to, matatapos siya kapag nakumpleto na natin yung isang buong quarter. So, yung mga monomer, siya yung mag-build up, magpupuno para makumpleto natin yung sa polymerization. So, maganda naman yung example mo. Pinadami mo nga lang kami. Nakakakabayon. So, technically, no, ako ay isang monomer din na isang monomer. Ating itunay. Okay. So, that's
that's it for the definition and mechanism of reaction of polymerization. Now, let's move on to the types of reactions. In general, meron tayong dalawang types of polymerization. We have addition polymerization and condensation polymerization. Unahin natin itong addition polymerization. Ito ay tinatawag rin na chain growth polymerization. This is a polymerization technique where unsaturated monomer molecules add on to the active site on a growing polymer chain one at a time. Now, meron tayong na-encounter na term dito, yung unsaturated, baka hindi pa kayo familiar. So when we say unsaturated, it means it has multiple bonds, double bond or triple bond. Actually, yung mga ring na organic compounds, so circular sila or ring structure, unsaturated din sila. But for this lesson, pag sinabi natin unsaturated, ang focus lang muna natin, okay, ay yung double bond and triple bond. Pero particularly double bond dahil yun yung active site ng polymerization for most monomers. So, paano ba nangyayari itong addition polymerization? Actually, ito na yung example na binigay ko kanina sa mechanism. So, gagamit tayo ng radical, magre-react siya sa ating monomer, forming the carbon radical, and then yung carbon radical magre-react ulit sa isa pang monomer hanggang sa magkabit sila na magkabit hanggang humaba na ng humaba yung ating polymer. Okay? So, yun yung addition polymerization. Let's say, for example, we have the monomer ethylene. So, kapag ito ay nag-undergo ng polymerization, so, anong nangyayari, yung extra bond ng ethylene natin, siya ay nagbe-break. Di ba, nag-undergo nga siya ng homolytic cleavage. So, pupunta sa magkabilang side ng dalawang carbon atoms natin yung bond na yan. Tapos, doon nakakabit yung iba pang mga monomers natin. Now, ang ginawa na lang natin para ma-simplify yung structure kasi imaginein mo, hundreds or even thousands of monomers yung magkakabit-kabit dyan. To simplify, yung monomer unit natin, ini-enclose natin sa parentheses, tapos yung extra bond nila sa double bond ay inilagay natin sa magkabilang side. And then, naglagay tayo ng small letter n as subscript to indicate kung gaano karaming monomer units number of monomer. Mga monomer units na nagkabit-kabit. Okay? So, in this case, ang pangalan ng ating polymer ay polyethylene. Okay? Next, another example. So, ito yon yung structure natin, pero pwedeng mas mahaba pa yan. Next is yung monomer natin na vinyl chloride. So, yung vinyl chloride, pag nag-undergo ng polymerization, ganyan, again, nawala yung double bond, nagpunta sa magkabilang side, in-enclose natin sa parenthesis, or in this case, bracket naman, and then, sa baba, meron tayong small letter n to indicate the number of monomer units na nagkabit-kabit. Now, in this case, ang pangalan naman nito ay polyvinyl chloride o yung tinatawag natin na PVC. So, familiar na siguro kayo dyan, yung mga pipes na ginagamit natin sa mga gripo, sa mga daluyan ng tubig o kaya sa mga alulod. So, PVC pipes yung mga yun. Basically, Tutor Ed, nilalagyan lang natin ng prefix na poly. Yes, nilalagyan lang natin ng prefix sa poly yung ating monomer. Okay, and then lastly, example natin for addition polymerization is yung tetrafluoroethylene. So meron tayong, sa pangalan pa lang niya, tetra means 4, fluoro means fluorine, 4 ang fluorine natin, kaya tetrafluoro, and ethylene. Kasi sa gitna niya, nandun yung ethylene na functional group natin. So kaya siya tinawag na tetrafluoroethylene. Now kapag ito ay nag-undergo ng polymerization, so magkakabit-kabit yung ating tetrafluoroethylene, so ang mabubuo natin ay itong PTFE. Bakit PTFE? Kasi nagkabit lang tayo ng poly sa unahan. So it's poly tetrafluoroethylene. Pero meron itong special name kasi yung mga scientists na naka-invent nito, niregister kagad nila yan kasi baka mamaya maagawan sila ng rights sa substance na yan. Kaya pinakalanan mahaba siya. Teflon. So, para saan ba yung Teflon? Itong Teflon na ginagamit natin, di ba, sa mga cookwares na non-stick. So, para pag nagpiprito ka, hindi kakapit yung mga piniprito mo. So, mas madali siyang hugasan o lutuin. O yung iba nga, hindi na kailangan maglagay ng mantika pag nagluluto. Okay? So, yun yung Teflon. Gawa siya sa monomer na tetrafluoroethylene. Okay. Now, yung second type ng polymerization natin ay yung tinatawag na condensation polymerization. Ito ay tinatawag ring step growth polymerization where small molecules or monomers react with each other to form larger structural units while
releasing byproducts such as water or methanol molecule. Now, ang kaibahan nitong condensation polymerization sa addition polymerization, wala tayong radical. Yung ating mga monomers, meron tayong dalawang monomer dito na sila na mismo yung magre-react. Now, kung napapansin nyo dito, naka-highlight yung functional group na to. This is carboxylic acid. And then dito naman, this is amino group or amine. Diba? At naka-highlight yung OH and H. So, ang mangyayari, matatanggal itong dalawang functional groups na to, yung hydroxide ion and hydrogen ion, at magkokonekta na ngayon yung dalawang monomer natin, yung adipic acid and hexamethylene diamine, forming the what we call as dimer. So, di ba yung kanina, meron tayong term na monomer, ibig sabihin 1 unit. Pag dimer naman, ibig sabihin binubuo siya ng dalawang unit. So, it's made up of 2 types of monomers. In this case, sa condensation polymerization na ito, ang monomers natin ay adipic acid and hexamethylene diamine. So, nag-react muna sila to form a dimer, and then yung mga dimers na nabuo natin, sila ngayon yung magkakabit-kabit, forming the polymer. So, in this case, no, kapag ginamit natin yung dalawang monomers na yan, ang mabubuo natin ay nylon. And of course, yung byproduct natin, which is water. So, that's condensation polymerization. Another example is this. Oh, medyo hinay-hinay lang kasi baka na-overwhelm na kayo. Imagine niyo, matakot sa structure, Tutor Ed. Masyado ng complex yung structure natin eh. Pero isipin niyo na lang na ito yung mga monomers, parang mga Lego blocks lang sila. Yun yung isipin niyo na lang muna, no? Kung gusto niyo aralin ito ng deeper pa, siguro yan na, mag-take na kayo ng chemistry, chemistry-related courses. Higher chemistry na. Gusto niyo maging chemistry teacher o kaya chemist. Ayan, aralin nyo na yan. Pero for now, isipin nyo na lang na parang mga Lego blocks lang yan. So yung unang Lego block natin ay ethylene glycol. Yun yung una nating monomer. And yung pangalawang monomer natin is terephthalic acid. So sila ay magkakabit ngayon, okay, to form a dimer. At since dalawa yung set ng mga monomers natin dito, so dalawang dimer yung mabubuo natin. So dimer dito at dimer din dito sa right side. So, yung dalawang dimer na yan ay magkakabit, forming the polymer. And we call this polymer as dacron. And meron tayong general term na ginagamit dito sa gantong types ng polymers eh. We call this as polyester. Okay, so siguro medyo parang familiar Yes, yan ay yung plastic na makikita natin sa mga damit o sa mga tela. Bakit siya tinawag na polyester? Kasi kapag nagkabit-kabit yung mga dimers natin, ito yung naka-highlight, we have, ang ma-form natin ay mga esters. So since maraming mga mga dimers yung magkakabit, ibig sabihin maraming esters din yung ma-form natin. Kaya tinatawag ito in general as polyesters. Okay. So yun yung mga tela na sinusuot. Polyester. Familiar sila polyester, yes. Okay. So, in this case, dacron yung tawag. Pero actually, marami kasing types ng polyesters eh. Okay, so, ayan, again, dalawang monomer. Una, magkakabit muna sila to form a dimer. And then, yung mga dimers, sila na yung magkakabit-kabit to form the polymer. So, now we're done with the types of reaction. So, tungo naman tayo ngayon sa pagpapangalan ng mga polymers. Ito, madali lang ito, promise. Actually, na-discuss na nga natin kanina. So, ang gagawin lang natin, i-attach lang natin yung prefix na poly dun sa pangalan ng monomer. So, in this case, ang monomer natin ay ethylene. So, kakabitan natin siya ng prefix na poly, kaya ang polymer natin ay tatawagin nating polyethylene. Ganun lang kasimple, di ba? Napakadali. Let's have another example. Ayan, we have vinyl chloride. So, yun yung monomer natin. So, kapag nag-polymerize yan, kakabitan lang natin siya ng prefix na poly. Kaya tatawagin natin siyang polyvinyl chloride or PVC. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, that's how we name polymers. Pero pagdating dun sa mga polymers no, na nabubuo through condensation polymerization, dun kasi dalawa yung monomers natin. Tapos may mabubuo pa tayong dimer. So medyo complicated yung pagpapangalan sa mga yan. Actually, binibigyan na lang sila ng mga special names. Katulad nung kanina, ang polymer natin ay tinawag na nylon. Tapos yung isa naman ay tinawag naman na dacron. Okay? So mga special names na yung binibigay. Dun sa mga medyo complicated yung mga
structures. Yung iba naman binibigyan ng brand name katulad nung sa polytetrafluoroethylene, di ba? Sa Teflon. Binigyan ng brand name na kung tawagin ay Teflon. Okay. So this time, let's talk about the types of polymers. So in general, meron tayong dalawang types ng polymers, pero actually meron pang iba yan marami pa yan. Pero in general, meron tayong dalawang types. We have the thermosoftening polymers and the thermosetting polymers. So unahin natin yung thermosoftening. From the name itself, thermo means heat and softening means lumalambot, nagsosoften siya. Tinatawag din itong thermoplastic. It consists of tangled web polymer chains and are attracted by weak intermolecular forces. So imagine mo no yung mga polymers natin. So medyo kumbaga nagkakaroon pa rin ng konting attraction yung mga chains na yan. Okay, yun yung tinatawag na intermolecular forces. Kaso nga lang i-discuss pa kasi yun sa sa Gen Chem 2 ninyo. Sa susunod pa yon. So, nagkakaroon ng mahinang interaction yung mga molecules na yan, yung mga polymers natin. At once na nag-introduce tayo ng heat dun sa plastic natin na ito, yung thermosoftening, humihina yung interaction na yan at naglalayo-layo yung mga polymers natin. Kaya, nade-deform siya. Example natin dyan ay yung mga glue stick natin. Diba? So, pag ininit natin siya gamit yung glue gun, so natutunaw siya, lumalambot siya. Pero kapag lumamig, bumabalik ulit siya sa dati niyang anyo. Okay? Or dati niyang, kumbaga, properties. Dating anyo. Hindi naman siya stick pa rin, pero kumbaga, balik ulit siya sa pagiging glue stick. Nagkikita lang ng shape o ng itsura, yes. Pero glue stick pa rin siya. Pero pagdating sa thermosetting, ito iba na. Okay? Tinatawag din natin itong thermoset. So, so when heated, they form cross-links between molecules that are covalently bonded. So, di ba kanina sa thermosoftening, nagkakaroon ng attraction yung mga polymer chains. Pero kapag nainitan, naglalayo na sila, humihina yung attraction. Pero sa thermosetting polymers, ang nangyayari, kapag meron kang polymer, ang nangyayari, pag ininit mo siya, nagkakaroon sila ng connection, so lalo silang nagkakapit-kapit sa isa't isa, yung tinatawag natin na cross-links between molecules. Kaya kapag ininit mo ito, tapos nag-set na siya, hindi mo na siya pwedeng uling initin tapos magde-deform. Okay, parang so ito, Tutor Ed, yung hindi na re-recycle. Yes, hindi na siya mare-recycle na tulad ng glue stick na pwede mong ulit-ulitin, natunawin. Tapos nade-deform lang siya pero ganoon pa rin siya, glue stick pa rin siya, no? Pero itong mga thermoset na to, once na ininit mo siya, wala na. Matigas na siya. Pero kagandahan yan, matibay na yung yung ating nagiging plastic. Insert lang natin yung konsepto, Tutor Ed, yung sa mga plastic, yung mga kinokolekta yung mga plastic. Kaya sila kinokolekta kasi mare-reform pa sila. Yes. So yun ay klase ng thermosoftening or thermoplastic. Mm-hmm. Pero yung thermosetting, hindi na siya mare-recycle or mare-reform. Kaya nga sa mga junk shop, may mga plastic na reject eh. Kasi nga hindi na mare-recycle. Nahihirapan na talaga yung sila. Yung parang brittle na, no? Parang mga brittle na mga plastic. Yes. So, di tulad ng mga, kunwari, mga plastic bottles o mga mga thermosoftening yan. Pag ininit mo, nade-deform siya. So, pwede mo uling i-recycle. Pero yung sa thermoset, hindi na. So, example niya na itong mga goma. So, syempre, yung gulong pala, no? So, yung mga gulong, kailangan matibay. Kasi kung nainitan siya sa init ng kalsada, tapos syempre yung friction sa kalsada, di pag lumambot yun, di baka sumabog yung yung gulong mo at ma-aksidente kayo. So kailangan sa mga materials na ganito ay kailangan thermoset, matibay siya. Kaya Tutor Ed, hindi na nabibili sa junk shop ang gulong, diba? Tama ba? Oo, talagang na siya. Kasi hindi na siya magagamit. May mga special na lang na mga shops na tumatanggap pa rin yan. Pero iba na yung parang gagawa na lang yun siguro ng paano mo siya magagamit pa. Pero parang siguro ma-reprocess siya, parang hindi, no? Parang iba na lang yung purpose. Ibang purpose na lang ng goma na yun. Kunwari ginagawang parang paso, mga ganun na lang. Mga ganun na lang. Chinelas, yan. Hindi na para i-melt pa. Di tulad ng mga plastic cups na pwede mo pang i-recycle ng i-recycle. Yes. Or plastic bottles. So those are the two types of polymers. Thermosoftening or thermoplastic and thermoset. Okay. Now, tatandaan natin ito para mas madali niyo matandaan. Ang thermoplastics can be melted repeatedly.
while thermosets, one shape cannot be melted. So medyo na-fix na yung kanyang shape dahil nagkabit-kabit na yung mga polymer chains natin. So ang tanong, bakit ba ganun yung nature ng mga thermoplastics natin at saka thermosets? So malalaman natin kung bakit ganyan yung mga thermoplastics at saka thermosets kapag inaral natin yung structure ng mga polymers. So this time we'll talk about the types of polymer structures. So first is linear polymers. So they resemble spaghetti with long chains. So siguro ang dami niyo pang spaghetti nung ng Pasko at saka New Year. So parang gano'n, mahaba sila. And the long chains are typically held together by weaker van der Waals or hydrogen bonding. Itong van der Waals at saka hydrogen bonding, ito ay mga intermolecular forces, which is i-discuss pa yan sa inyo sa Gen Chem 2. Pero mahina lang yung mga attraction na yan o yung mga bonds na yan. Di tulad ng ionic, covalent o kaya ng metallic bond, no? Na kung tawagin nga natin mga intramolecular forces. So since these bonding types are relatively easy to break with heat, linear polymers are typically thermoplastic. So dahil mahina yung attraction between polymer chains, kahit na konting init lang, nade-deform na kagad sila. So yun yung nature ng mga linear polymers. Okay? They are typically thermoplastic. Next type of polymer structure is branched polymers. So they resemble linear polymers with addition of shorter chains hanging from the spaghetti backbone. So meron tayong mahabang linear structure, linear polymer, pero may mga nakakabit sa kanya ng mga parang sanga-sanga. Okay? So since these shorter chains can interfere with the efficient packing of polymers, branched polymers tend to be less dense than similar linear polymers. So parang humaharang yung mga sanga-sanga na yan para kaya nahihirapan tayong siksikin itong mga types ng polymers na ito. So example natin ito, no? We have high density polyethylene. Ito, naririnig nyo na ito sa mga types ng plastics. Yung HDPE, high density polyethylene. So dahil ito, napaka-konti lang at maliliit lang yung mga branches niya, mas madali silang siksikin. Kaya mas dense sila. O ibig sabihin, mas marami yung mga molecules natin on a given volume. Kaya most likely itong mga HDPE na ito, no, lulubog ito sa tubig kasi napaka-pack nila o siksik. Now, kapag medyo may mga branches na, yan, medyo magaan-gaan na yan, lulutang na yan sa tubig. So in this case, we have the linear low density polyethylene or LLDPE. So medyo mahaba-haba ng konti pero regular yung interval ng ng mga branches natin, kaya medyo maayos, pwede pang masiksik ng konti, pero syempre hindi katulad ng mga HDPE. And lastly, we have the low density polyethylene. Ito ang lalaki ng mga branches niya, kaya talaga napakahirap silang siksikin. Kaya ito most likely talaga lulutang ito sa tubig. Katulad nung sadly, no, yung mga basura na nagawa sa plastic na tinatapon lang natin, napupunta sa mga ilog at karagatan. So yun yung mga LDPE at saka yung LLDPE. Okay? So that's it for branched polymers. Na yung pangatlo ay yung tinatawag natin na cross-link polymers. Ayan, so narinig nyo na kanina yung cross-link. So they resemble ladders. So imaginein mo, no, yung mga mahabang polymer strands natin, nagkakaroon ng covalent bond in between linear structures natin o yung mga polymer strands natin. So unlike linear polymers which are held together by weaker van der Waals forces, cross-link polymers are tied together via covalent bonding. At tulad nga na nasabi ko, ang covalent bonding ay dihamak na mas malakas kumpara sa mga intermolecular forces katulad ng van der Waals at saka ng hydrogen bond. So talagang nakakapit sila sa isa't isa. So halimbawa ito yung yung polymer strand mo. So nagkaroon talaga sila ng connection na matibay, na mahirap putulin. Yun yung tinatawag natin na cross-link. Okay. Now, ito ay very much related dun sa mga buhok natin, itong application ng mga cross-links na yan. So, bakit ba may mga kulot na buhok? Okay. So, meron din kasi mga polymers sa katawan natin. Halimbawa niyan ay yung mga keratin na nasa buhok. So,
amino acid polymer. Okay? So, gawa siya sa mga amino acid. So, ibig sabihin ng keratin ay gawa sa protein. Kapag ang buhok mo ay kulot-kulot, ibig sabihin yan, ang dami niyang mga disulfide bonds na salasalabat yung pagkaka-connecta sa isa't isa. So, ibig sabihin, imbis na mas straighten yung buhok mo dahil sa straight na keratin, dahil ang dami mong mga disulfide bonds sa buhok na ang gugulo ng connection. So, kumukulot-kulot tuloy ngayon yung buhok mo. May mga tao, Tutor Ed, na maraming yung disulfide sa hair nila, merong konti lang naman. Oo, ibig sabihin yung mga taong actually pwede rin naman na marami rin silang mga disulfide bonds pero maayos katulad ng mga straight ang buhok. Ikaw ba Ma'am Mary Ann? Ma'am Ann? Hindi. Kukunti lang ang disulfide ko sa hair ko. Straight ba? Straight? Straight. Siguro depende sa eating mo. Nakapagpariban na nga pala si Tutor. Ayan. So kapag nagpariban tayo, ang nangyayari, nag-a-apply tayo ng chemicals para yung mga disulfide bonds na yan na nasa keratin ng buhok natin ay maputol. Okay? So ganito ang nangyayari, no? So before Christmas, bago ka nagpariban, so yan, ang gulo ng arrangement ng mga disulfide bonds sa buhok, kaya kulot. Pero kapag nag-apply ka ng mga chemicals na puputol dyan sa disulfide bond na yan, okay? So, ang mangyayari, pwede mag-rearrange yung connection ng mga disulfide bonds na yan hanggang sa, ayan, na-straighten na yung buhok natin. Once na natanggal na yung mga chemicals na yan sa buhok natin, unti-unti nang i-repair ng keratin natin yung disulfide bond na yan. Magkakapit-kapit uli yung mga sulfur atoms na yan, kaya nai-straighten yung buhok natin. Pero syempre, temporary lang yan. Okay? Temporary in a sense na yung buhok mo visible na nireband, yun lang yung na-straighten. Pero yung mga buhok mo natutubo pa, syempre dahil nasa genes mo na yan. Nasa lahi yan. Ikaw ba, Tutor Ed? Medyo yung buhok, medyo pino yung pagkakakulot ko. Buti na nga lang yung mga anak ko ay nagmana kay Mrs. Maayos yung buhok. Sa akin, ang hirap suklayin dahil may ibang disulfide bonds pero medyo maayos yung pagkakaano niya, yung sa kulot niya. Lang, siguro wavy, parang may ganong part, wavy lang ng konti. Iba naman, sobrang gulo talaga ng mga disulfide bonds. Ibig sabihin ng sobrang kulot, sobrang maraming disulfide bonds. Maraming disulfide bonds. Tapos, kumbaga, kunwari yung structure na na kunwari pa S. So, nagkaroon ng linking dun sa mga nag-curve na mga keratin polymers ng keratin protein sa buhok natin, kaya sila nagpupulot. Nagiging ganun yung structure niya. Okay? So alam na nila kung sinisisihin nila, no? So lang natin, kumbaga tanggapin natin, embrace natin na gano'n. Ako, tinanggap ko na talagang ganito yung stress kaya, pero malaman natin sa mga kasi nung nakikita ko yung meme, parang ito before Christmas, ibig sabihin naman ng isang taon na stress. Tapos ito, start ulit. Pero hindi yan, sa mental health naman yun. So, yun yung application nung mga crosslinks, no, sa ito in-apply natin sa buhok using the meme na madalas natin nakikita sa internet. Now, meron pa tayong last na type ng polymer structure, which is the network polymers. These are complex polymers that are heavily linked to form a complex network of three-dimensional linkages. These polymers are nearly impossible to soften when heating without degrading the underlying polymer structure and are thus thermosetting polymers. So yung cross-linked at saka network polymers, sila ay mga thermosetting kasi antitibay ng connection nila ng mga polymer strands natin sa isa't isa. Lalong-lalo na itong mga network polymers. Sobrang ganda ng pagkakaayos ng mga polymers natin, no? Napakahirap na nilang i-break yung mga polymers natin. Ito yung mga ginagamit na ngayon sa yung mga plastics na ginagamit sa mga space suits kasi kailangan matibay talaga yon sa mga sasakyan kasi yung mga sasakyan naman ngayon hindi na gawa sa bakal yung pinaka-covering niya. Yung iba gawa na lang talaga sa plastic. Pero syempre kailangan matibay. So pwede na dyan yung network polymers para talagang hindi madaling masisira yung ating mga plastics o yung mga polymers natin.
Okay, so sobrang fruitful, sobrang detailed ng discussion natin about definition, mechanism of reaction, types of reaction, even how to name the polymers, the types of polymers, at saka type of polymer structures. Medyo mahirap yun gawin para sa loob ng 40 minutes, pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Meron pa tayong properties of polymers. So for these properties of polymers, yung heat capacity, it is the extent to which the plastic or polymers acts as an effective insulator against the flow of heat. Majority ng polymers natin ay insulators kasi nga dahil sa unavailability of electrons na banggitin kanina ni Tutor Ed to create the conductivity. So kapag merong electrical field na present, electrons cannot drift. Okay, so kaya yung heat capacity ng mga polymers ay they're effective insulators. For the thermal expansion naman, the extent to which the polymer expands or contracts when heated or cooled. Ano ba ang effect ng heat sa polymers? So ang polymers kapag nalalamigan or cooled down, they will often become very brittle. Pero kapag sila ay na-heat up, the polymers will first become flexible bago sila mag-melt. And then for crystallinity, ang crystallinity ay extent to which the polymer chains are arranged in a regular structure instead of a random fashion. So ang crystallinity, it defines as the degree of long-range order in material. So nakakaapekto ito. It strongly affects the property of the polymer. It often, pwede siyang semi-crystalline, tsaka amorphous or crystalline. Ano ba ang characteristic ng crystalline polymer? Ang crystalline polymer ay rigid, mataas ang kanyang melting point, at saka hindi siya masyado naapektuhan ng solvent penetration. Next is permeability. Ano naman ang permeability? It is the tendency of a polymer to pass extraneous materials. Itong permeability, ito po yung kinoconsider ng mga sa food packaging. For example, polymers with low permeability. Pag sinabi nating low permeability, mataas yung kanyang barrier properties. They have high barrier properties. Anong ibig sabihin ng high barrier properties? Required for food packaging application para ma-prevent yung loss of flavor, color, quality, and retard spoilage. So sa mga food packaging yun kino-consider. 'Di ba? Pag nagdidikit yung sa sabon at saka yung sa mga food, dapat talaga naka-separate siya or na pinapaper pa kasi nga it has something to do with the permeability. And then elastic modulus, it is a quantity that measures an object or substance resistance to being deformed. Okay? So, kanina na-discuss sa atin ni Tutor Ed yung thermoset, thermoplastic. So, when there's stress that is applied to it, so doon yung nagkaka-effect. They're good for molding, insulating, and can withstand deformation and are formed easily into an assortment of rubber shapes and then harden. Pero sabi nga ni Tutor Ed kanina, depende kung ang klase ng polymer na yon ay thermoplastic or thermoset. Okay? Kapag thermoset, hindi na siya nare-recycle, hindi na siya nare-reshape. Pag thermoplastic, pwede pa siyang ma-reshape. Okay. For the 6 to 10 properties ng polymers, we have Tutor Abe. Okay, so let's continue with the tensile strength. So the strength of the plastic or the force that must be applied in one direction to stretch the plastic until it breaks. So for us to simplify that, so dito sinasabi natin yung kakayahan ng isang plastic na ma-stretch nang hindi nasisira or napuputol. Pero may limitation naman siya, no, Tutor Ed, Tutor Ann. Pero tulad nga ng sinasabi natin, pwede siyang ma-stretch at may balik pa siya ng bahagya sa original shape and size niya. So kaya ang dami nating mga gamit na out of plastic because of that characteristic. Then,
The next property is what we call the resilience, or the ability of the plastic to resist abrasion and wear. So ito yung sinasabi natin property na hindi siya agad nagagasgas. So ang good example nito ay yung mga ginagamit ng mga police as riot shields para iwas gasgas at maging protection nila kapag may mga commotion during rally. At medyo mas magaan siya, no? Kung halimbawa ay bakal yung gagamitin natin. So I think mas mapapadali yung pagbibitbit ng material na yon due to that characteristic. And then, hindi lahat ng plastic ay pwede, no? Dahil hindi niya masaserve yung purpose kapag basta na lang tayo pumili ng plastic. So, kailangan natin i-consider yung mga properties na yan. Then, we have the 8th property of polymer, which is what we call the refractive index, the extent to which the plastic affects light as it passes through the polymer. So, sabi rito, when we talk about refractive index, describes how fast light travels through the material. Example natin dito yung mga eyeglasses na may iba't ibang grado. So, siguro dati, no, most ng mga glasses natin yung talagang out of, yung salamin na tinatawag natin. Pero as of the moment, parang mas marami na yung made out of plastic. Kasi sabi nga natin, it's difficult to crack and break and mas durable siya than glass. It reduces glare since they are naturally reflective than glass. And also, di ba, may mga glasses na makakapal na yung grado. Tapos parang di na siya ganun ka-fashionable tignan sa mata natin. So, gumagamit na ng mga polymer. Yun nga lang, we have to consider na dapat mataas yung index of refraction niya o yung tinatawag natin na refractive index. Then, the 9th property of polymer is what we call the resistance to electric current, or yung insulator. Most polymers do not conduct electricity. So sabi nga natin dito, in plastic, usually ginagamit siya as insulator substance kasi hindi siya nagkakonduct ng electricity. Then, the last property of polymer is what we call unreactivity. Most polymers are not affected by air or water, and many are not affected by chemicals that make plastic durable and safely contain and protect many substances. Siguro kung ikukumpara natin siya sa metal material, no, alam naman natin na kapag ang metal material ay na-expose sa air and water, nagkakaroon ng corrosion or nagre-react yung substance kaya nagkinakalawang na yung metal, na kung saan dahil doon mas nagiging weak yung substance natin o yung metal material. Unlike kay plastic, hindi nga siya reactive or unreactive siya, kaya mas nagiging matibay at safe gamitin. Ayan, hinabol ko. Bilisan ko kasi na tayo, parang OT na tayo. Actually, overtime na tayo, pero ayan. Dahil we provided you few questions lang para lang makita namin kung napakinggan nyo ng maayos, especially sa naming. Kasi pag nakapag-name din naman, magigets nyo yun sa concept. But basic lang naman ang pag-name. So we will be giving the structure, but we want you to type in your answer sa comment section. So meron tayong monomer dito na propylene, and if it will undergo polymerization, ano kaya ang magiging pangalan nito? So again, later ipapakita namin ang structure, but we want you to type in the comment section the name when it undergo polymerization. Yung propylene ay magiging ano? Sabi nga, may idinadagdag lang. So sumagot na kagad si Edward Bagay. Sabi ni Edward Bagay, polypropylene po. Also sabi ni Angelica Gregorio. At maraming comment dito, Tutor Ed. Thank you, Tutor Ed. Okay, maraming nagpapasalamat for sharing your knowledge and expertise about this topic on polymers. So meron din tayong viewer from Isabela Region 2, Mary Jean Baroga. So Ramon Central School, Ramon Castillo of Isabela Region 2. So sabi ni Fritz Casas, thank you, Sir Ed. Ayan, marami nag-answer ni Frances. Polypropylene daw, ni Madeo, ni Aliana, Frances, Madeo, Simon, Christian, Yuan, Tribo, Irish. Pa-thumbs up nga po. Then kung may mga students dito si Tutor Ed, pa-thumbs up po. Oo, para ma-shoutout. Para ma-shoutout naman namin. And we hope that you will regularly watch the E2Light tutorial kasi this is for you, specifically for STEM students. So sabi ni Ralph Fajardo, polypropylene. The answer po is yes, polypropylene. Ayan, presented to you is the structure. Sabi din ni Nuki, ni Christian Hulip, ni Lloyd. Sabi ni Lloyd, I love Gen Chem. I love Gen Chem. Love din natin ang Gen Sana Chem. all. Sana natin major yan. Sabi, love mo rin ang Gen Chem. Sana all ka pa dyan.
Okay, so about this styrene, ano naman? So very obvious naman na. Pabilisan na lang to mga keyboard warriors. Ano ang sagot Go. dito? So you will just attach a prefix in here. The answer is, Yes. thank you Sir Ed daw. Ayan. Ayan, so pinakita na Ayan. present na polystyrene. Okay, Ito so yung mga nasa phones. ito yung mga styro na ginagamit Mga styro. natin. Ayan, Okay, sagot na so, nila. ayan, sabi ni Simon, ni Ken, Joshua, Jaikin, Aaron, Francis, Elijah, Simon, Ken, Miguel, Hans, Saya, Alayana, EJ, Romero, EJ. Nuki. Nahihiya yata yung mga students mo, Tutor Ed. Emmanuel. Wala pang thumbs up. Hi, Mac Joven. Okay. So pa-thumbs up sa Ayun. mga students ni Tutor Ed. So for quarter 2, week 7 po that will be next week, we will be discussing about polymers in the body. Specifically, what's inside the body. These are called the biological macromolecules. Yung mga carbohydrates, proteins, lipids, fatty acids, nucleic acids. So meron din tayong guest tutor dyan from SD Otapat. Pero bibitinin ko na kayo, hindi ko muna sasabihin ng name. Surprise. Pero ayan, we will be preparing for next week's lesson. So sana mag-attend kayo lagi because this is really for you. Hello, Miguel Calvo Tanyola. Sabi, thank you po, Thank you Sir po, Sir Ed. So, Ed. You're thank you. welcome. Thank you, Sir Ed, for saying yes. But before we ask you a message, pa-ready po ng message na gusto mong masabi sa mga students natin. Students, kindly support Safety and First Aid, Earth and Life Science, General Biology 1, Media Information Literacy, and of course, General Chemistry 1. Actually, this is for you nga, kaya ginagawa ng mga volunteer tutors ito para sa inyo. So, Tutor Ed, before we proceed, ano po ang message mo para So sa ating again, thank you, no, Tutor Ann, para sa opportunity na to na maging part ng Itulay, and salamat din sa iyo, Tutor Abay. At syempre salamat sa mga students na nag-participate or umattend ngayong session natin, no. So maraming salamat kasi alam ko medyo mahirap talaga siya, at maraming salamat dahil talagang naging very attentive kayo sa session natin ngayon. So I hope na patuloy nyo suportahan itong Itulay sessions natin sa General Chemistry at pati na rin sa ibang mga subjects, at i-share ninyo ito sa mga kakilala ninyo para matulungan natin sila sa pagsasagot nila ng kanilang mga mga lessons. And shoutout na rin sa aking mga students sa Tala High School at mga co-teachers ko, and of course sa aking dalawang anak, si Althea and Sir Jay. Shoutout sa inyo. So maraming salamat po. Okay, for the comments po, next slide please. Okay, for your comment and suggestions and concerns, kindly copy the link para ma-reach out naman namin. Ma-reach out nyo kami para mabigyan namin ng tugon or answers yung inyong mga concerns. Thank you, students. Tutor Ann, muli? Hindi pa. Ayan na, magmumuli na tayo. Tutor Ed, excited Okay, sa so- muli. Ay, next slide po muna, next slide. Ayan, up Ay, next. wait pa pala, meron pa pala. For, up next po is Tutor Kath and Tutor Zai for Media Information Literacy, and Tutor Wendy and Tutor Eric for General Biology 1. Happening right now na po yan.